Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon o saan mang panig kayo ng mundo ngayon. Ito po ang inyong lingkod, isang OFW ng Middle East, Grebonet, and welcome to my vlog mga ka-Chicks Maxter. Mga kababayan, hindi ko alam kung paniniwalaan natin ito. Dahil sa dami ng kasinungalingan sa gobyerno natin ngayon, hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Ayon kay Grace po, ang dahilan kung bakit hindi binigyan ng budget subsidy for the year 2025 ang PhilHealth, ito ay sa kadahilan ng malaki pa daw ang pondo ng PhilHealth. Pero ang tanong, bakit nahihirapan pa rin ang mga may hirap na tagagamit ng PhilHealth o mga PhilHealth contributor? Bakit nahihirapan pa rin sila sa paggingi ng mga gamot sa mga ospital? Ang kadalasan sinasabi ng hospital pharmacy ay wala silang gamot na katulad nito at kung minsan napipilitan pa silang bumili sa labas. Kung totoo malaki ang pondo ng PhilHealth, bakit hirap pa rin ang mga tagagamit nito ng mga mamayang Pilipino? At sinasabi nito na malaki ang pondo ng PhilHealth, ikinuha na nga ito ni President Bongbong Marcos at inilipat sa unprogrammed fund niya. So ano ang sinasabi nila na malaki daw ang pondo ng PhilHealth? Ayon pa kay Grace po na kailangan turuan ng leksyon ang PhilHealth. Dahil sa laki ng pondo nito, bakit hindi daw ito ginagamit? At bakit naman hindi ginagamit yon PhilHealth? Hindi pinagapagamit iyon sa mga mamamayan na nagpapa-hospital o para sa pangkalusugan o kalusugan ng bawat mamamayan. So, ibig sabihin nito, ang dapat managot ay ang mga PhilHealth official. Kung totoong malaki man ang pondo, nasaan ang pondong ito? Yun ang dapat itanong natin sa mga PhilHealth official o baka na lang nililihis ito ni Grace po. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Senator Grace po, kung totoo, ay ang may problema talaga ay ang mga PhilHealth officials. Bakit hindi ginagamit ang pondo ng PhilHealth o nasaan ang sinasabing pondo ng PhilHealth? Dahil ang sabi ni Senator Grace po, malaki ang pera meron ng PhilHealth. At isa pa, tinuturuan daw nila ng leksyon ang PhilHealth. O ang PhilHealth officials, ano ang nangyari sa pondo? Nasaan ang pondo? Bakit hindi ito pinapagamit para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino? Bakit nahihirapan pa rin sila sa mga parmasya ng bawat ospital at sinasabing walang gamot at kailangan bumili sa labas? Imbis na naghihirap na, mas lalo pang pinaghihirap. Kung totoo man ito, ang dapat managot dito ay ang mga PhilHealth officials. Kamakailan nga lang ay nagkaroon ng issue, di ba, yung PhilHealth? Recently nga, debate and transfer ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed fund ang 90 billion na pera ng PhilHealth. But way back on 2015, nagkaroon din ng issue ang PhilHealth. Yun ay nung kasalukuyan pa lamang board of director nito si Risa Hontiveros kung saan pinamudmod o pinagbonus nila sa kanilang mga sarili ang 1.76 billion na pondo ng PhilHealth na hanggang ngayon ay gusto pang bawiin. At sinasabi nga dati ni Tulfo, yung sa mga kapatid ni Tulfo na sinasabi na ibalik ang pera. Sabi nito kay Risa Hontiveros, porket senador na ay wala na, quits na. Hindi pwede yon. Kung walang subsidiya ang PhilHealth sa year 2025, kami na naman, ang mga taxpayer na naman, ang magbabayad nito at ang mga manggagawa na walang ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho tapos napakalaki namang bawas, kung ano-anong bawas ang ginagawa sa mga sahod naming mga manggagawa. Kami ang kawawa. Dahil ang mangyayari niyan, yung pondo, dahil zero budget nga ang PhilHealth, kami naman manggagawang Pinoy, ang magpupondo na naman na bayad kami ng bayad, tapos ang gobyerno naman ay kuha ng kuha. Kung hindi ang gobyerno, ang PhilHealth officials, o ang mga opisyalis na nakaupo sa PhilHealth, ahensya ng PhilHealth. Okay, sabihin na natin may pera ang PhilHealth, may sarili itong pondo o gusto itong turuan ng leksyon ni Senator Grace po at ni Senate President Chis Escudero. Ang tanong, bakit kailangan sa AKAP ni House Speaker Romualdez ibigay ang para sa PhilHealth o ang subsidiya dapat sa PhilHealth ay bakit sa AKAP ibinigay ang 26 billion at 5 billion sa Senate? Bakit hindi pinunduhan ang malasakit center ni Bongo? Mga kababayan, itong malasakit ni Bongo, malami na itong natulungan. Milyong-milyong Pilipino na ang natutulungan ito nung ipinatayo ito.
nung binuo ito, milyong-milyon na yung mga may hirap na mamayang Pilipino na nagkaroon ng mga sakit, nahihirapan sa pang-pinansyal, lumapit ka lang sa Malasakit Center dahil isa kami, ang pamilya namin, ang tutulungan ng Malasakit Center na yan. Noon, ang kita ko ay mayroong sakit, so lumapit kami sa Malasakit at tinulungan kami. So kung ganun din pala na hindi magbibigay ng subsidiya sa PhilHealth at merong pera ang PhilHealth, hindi sana imbis na sa AKAP o sa mga ayuda o sa kahit ano pa man yan, nagsisulputan ngayon na pangalan ng ayuda, AKAP, TUPAD o ano pa man, dapat sa DOH at saka sa Malasakit Center na lang ito ibinigay imbis na sa walang kwentang ayuda na kung saan ang ayuda ay tinatawag na legal vote buying. So napaghahalataan din ng mga personal interest lamang ang gusto ng Senado dito. So matatandaan ng mga sa Senado is marami ang mga nag-back out. Nag-back out kasi parang mulat na sila na garapalan na ang korupsyon. So magugulat na lang tayo na dati ayaw aprobahan ng AKAP, bakit ngayon is biglang inaprobahan ito ni Grace po. Ito ang nakakabwisit mga kababayan Dati against sila. Dahil maraming questionable, marami silang mga katanungan sa AKAP na to o sa anumang mga klase ng ayuda. Ngayon, yung pala yung pinagpuputok ng botse nila is kailangan din nila ng parte, ang 5 billion na para sa Senate at 26 billion para sa House of Congress. Napakagaling, no? Busog na naman ang mga buwaya nito sa Kongreso, mga buwaya sa Senado. At higit sa lahat, kami na naman na mga magagawa OFW at mga ordinaryong magagawa sa Pilipinas ang papatayin na naman sa pagbabayad ng tax na napupunta sa bulsa ng mga buwayang yan.